Morning, eto, papasok tayo at welcome back sa pagbablog. Yan, kung mapapansin nyo, bukas na si Click dahil pinainit ko siya. Kayo ba mga boss, ginagawa nyo rin ba yon? Pagpapainit ng motor sa umaga bago kayo umalis? Magandang gawin yun mga boss, at ginagawa nyo. Let's go mga boss! Pasok tayo sa ating trabaho. Share ko lang mga boss, hindi na ako din sa dati kong trabaho. So bago na ako. Iba na. Pero iba yung lugar, ibang hospital din. Hospital pa din naman. So mga boss, yung mga katsada pala dito sa amin ay nagawa na. Hindi ko matandaan kung na-vlog ko ba yung mga paggawa. Medyo matagal-tagal na rin kasi tayong di nagbablog. At ma-share ko lang din mga boss. Kaya naman ako gumagawa ng mga video or vlogs is dahil sa pag-edit. Alam niyo yun? Yung gusto kong ma-practice yung pag-edit ko. Nag-enjoy kasi ako pagka nakakapag-edit ako. Pag nakikita ko yung resulta ng edit ko, maganda siya para sa akin kahit hindi siya ganoon ka ganda sa iba. Pero kung meron kayo dyan mga boss na maire-recommend na paano pagandahin pa o kung may kailangan pang ayusin, willing naman akong makinig at gawin yun. Turuan nyo nga ako mga boss para tayo ay mas umasa pa. Yun, buti na lang, go! Nagana nga pala yung stoplight. Ganun pa din naman, dito pa din ang punta sa paggawi dito. Pero tayo ay nagtatrabaho na sa Los Baños. Medyo malayo lang ng konti mga boss, pero okay lang din naman. Hindi naman ganun kalayo. Dahil may motor naman tayo, may service. And yun mga boss, yun nga pala. Nabalitaan nyo naman na siguro yung double plaka no? Matagal na yun, yung balita niyo. Pero yung pagpirma ni President doon, which is ang nilalaman hindi na siya double plaka. Or hindi ka na maglalagay ng plaka sa una ng motor mo. Magiging bayad mo kung sakaling magkaroon ka ng violations, ay mas mababa na rin. Mas mababa na rin yung bayad mo. Pagkos sa mas malaki, pinaliit na lang nila. Parang nasa around 5,000 na lang, ganan. Kailangan mapalipat mo yung pangalan ng motor. Diba, second hand motor mo, hindi sa'yo. Kailangan mapalipat siya sa pangalan mo. Medyo hassle nga siya, diba? Although kasi kailangan siya or katulong din naman yun. Dami na rin krimen na nagaganap na ang kinasasangkutan motor. Marami na rin krimen na halos ang nasasangkot mga nakamotor. Diba? Hindi naman lahat ng nakamotor masama. Pero yun nga, nadadamay tayo sa mga ibang gumagawa ng mga masasama or kalokohan. Kasi nga naman, pag chinek nila yung plaka sa LTO, iba yung lumalabas sa pangalan, iba yung address, hindi naman na yung may-ari. Kaya siguro yun, nire-repair nila. Yun lang, kung ano ko lang doon medyo hassle siya sa part ng mga talagang matitinong nagmumotor. Paano kung halimbawa, nagbebenta ka ng motor, dahil kailangan mo ng pera. Kailangan mo ng pera. Bebenta mo yung motor mo. So kailangan pag nabenta mo yun, kailangan mapalipat mo sa sa'yo na nakapangalan talaga yung motor sa'yo. Nangailangan ka ng pera. Wala kang ibang pagkukuha ng kundi mabenta mo yung motor mo. Huwag naman sana mangyari. Paano yun? Di magiging hassle pa kasi kailangan gumawa ka pa ng papel na maililipat yung pangalan ng bibili sa'yo doon sa motor.
dapat siya na yung may pangalan. Ganun yung pagkakaunawa ko eh. Hindi ko siya masyado pang nare-research, na-open ko lang dahil yun nga, nagmumotor tayo ngayon. Kakabalik lang sa vlog. And yung balita ngayon eh, road sa NCAP. Isa pa yan. Maganda naman yung NCAP na yun para sa akin. Kaso may mga pros and cons din yun. Na-topic natin. Kasi ba, ano bang tingin nyo dun? Makatulong nga ba talaga siya sa mga riders na katulad natin? Sa akin kasi, makakatulong siya in a way na sa crime. At least makikita yung kung sinong may gawa nung gunamit ng motor na yon, hindi na madadamay ko sakali yung nagbenta. Hindi lang naman sa crime yan. May violation, yung nakamotor, nakamotor ka din, nabangga ka, wag naman sana, nabangga ka ng isa pa nakamotor, nag-hit and run siya, hindi mo nakakuha ngayon yung plate number. May CCTV or may video na nakuhanan yung plate number, so makikita siya. Inisip ko lang kasi doon, kung halimbawa lang na magbenta ka ng motor, paano siya? Pag sinesearch ko siya na, paano pag binenta mo? Kasi although nandun naman na, yun niya, papalitan mo yung, ililipat yung pangalan. Pas natin sa stoplight na ito, mga boss, pinagot tayo ng enforcer. Paglagpas natin dito, konti na lang, ito na tayo. Dito na ako sa trabaho. Maraming salamat sa pagsama sa biyahe at sa kwento. Yun lang. Peace out.